The government has proposed a record 7.2 trillion peso budget for 2027. Joining us via Zoom to discuss what provinces need from the budget is South Cotabato Governor and League of Provinces President Reynaldo Tamayo Jr. Welcome to Business 360, Governor Tamayo. Salamat naman na Yosek Vargas, siyempre sa ating mga tagapanood, tagapakinig nandyan. Isang napagandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga po. Salamat po sa pag-join sa amin ngayong umagang ito. Nung nakaraang linggo po, the past week, the GDP growth rate was recorded at 2.3, the lowest daw po since 2009. They said that the strategy to bring this up is to use devolution. Do you think this is a correct strategy, Gov? Sa tingin ko naman, Yosek, totoo naman talaga yan. In South Cotabato last year, ay nasa 6.9 yung GDP meron tayo. Highest, I think, in Mindanao. Dito sa probinsya ko. Ito ay dahil sa malaking tulong yung devolution of funds. Actually, hindi pa naman talaga yung sinasabi natin na full implementation of devolution of funds. Pero yung ginawa kasi ng administrasyon ngayon ay talagang binigyan din nila yung local government support fund. Bumaba sila ng napakalaking pera on top of the national tax allotment. At meron rin tayong mga infrastructure projects na ibinaba na rin sa local government units. Ito ay nakadagdag sa volume ng perang umiikot ngayon sa mga local government units. Sa tingin ko, direkta kasi bumababa sa community, sa taong bayan, distributed equally. Sa tingin ko talagang malaking may tulong ito at maambag sa GDP meron tayo sa buong Pilipinas. Let's talk first, Governor, about the national tax allotment. This comes from the Mandanas-Garcia ruling, which stated that the national tax allotment for local government units would be 40%. And talagang tumaas po yung NTA na napupunta ngayon sa mga LGU, hindi po ba? In fact, umaabot na po sa 1 trillion ito at bawat LGU dahil ang laki-laki po. Ang naaalala ko po is ang malaking problema sa devolution is yung kakulangan sa utilization. Paano po natin palalaguin or paano po natin ma-ensure na merong budget utilization para may angat ang ekonomiya ng bawat LGU and para ito po ay magresulta sa pag-angat din ng ekonomiya ng buong bansa? Ang ginawa kasi natin ngayon sa local government, hindi tayo basta-basta makakatanggap ng additional fund from the national government on top of the national tax allotment kung yung ating utilization rate is below 65. So noon kasi, Yosek, umaabot lang nga ako na mismo umaabot na ng 55, 52. Pero ngayon kasi, with the new instruction of the national government, umabot na ako ng 87, 82% na utilization rate dahil ito'y isa sa mga tinitingnan natin na makakatulong na kailangan talaga dapat na ma-utilize natin yung pera for this year. Dahil iba naman yung pera for next year na kailangan rin nating ubusin. The more funds na ma-utilize natin, mas malaking volume ng perang umiikot dito sa ating locality. It really creates a good GDP percentage. Kaya nga dito sa South Cotabato, inabot namin yung 6.9 last year. So that's for South Cotabato. You're president of the league. How is it being utilized as you have seen in different parts of the country po, the NTA? Kami nag-uusap-usap kami ng mga iba't ibang gobernador at nagsasubmit talaga kami ng percentage ng utilization namin per province para ma-monitor namin para paghingi namin ng funds from the national government ay may sama namin na ganito na talaga kalaki yung ibinababa ng mga ganito na kalaki yung na-utilize ng local government units compared to previous year. Ngayon kasi, Yosek, ako rin ang na-elect na national chairman ng Union of Local Authorities of the Philippines. Pinag-uusapan din namin sa mga kasama namin sa ULAP na mga mayors, barangay kapitan, na kailangan talaga ang pagtuunan ng pansin yung utilization rate dahil ito yung susi sa medyo nag-slow down na utilization rate ng national government because of the
because of the flood control na inaayos sa ngayong taon. Kasi maraming mga binago na sistema para maiwasan yung maulit muli yung nangyayaring mga kagaya yung ghost project, ano. Kaya habang inaayos yun, kailangan talaga mag-step up ang local government at kailangan talaga may angat yung utilization rate para hindi maapektuhan yung takbo ng ekonomiya sa mga lokalidad. But Governor, the national tax allotment is separate from the local government support fund. And the local government support fund for 2026 is the highest that has been released. It was Yes, released last, it was given a budget of 57 billion. And this has cascaded to the various local governments. Isn't this redundant with the NTA? Hindi naman po kasi yung NTA natin alam naman natin Yusek, para sa kalaman na rin ng karamihan, yung national tax allotment, yung 20% niyan minimum talagang napupunta yan sa development. Pero 45% ay nasa personal services, pangsweldo ng tao. At syempre may calamity fund pa tayo, may peace and order fund pa tayo. So halos na ano na yan, na hati-hati na yan sa mga different programs. Itong local government support fund, ito yung galing sa national government na in-aid sa local government to make sure na yung mga priority projects na hindi kayang punduhan ng national tax allotment at ang local income ay talagang mapunduhan. At ito naman ay talagang proyekto naman talaga ito ng national government na kung saan mas gustuin nila na yung implementation ay nasa local government para yung ibang mga projects implementation na under sa national government ay matiyak nila na mas mapabilis nila ma-implement ito at yung mga maliliit ay kaya nang ibibigay sa local government. Aabot pa tayo ata, Yusek, ng 82 million or 87 million kung lahat ay maibibigay na at ma-release na sa local government ngayong taon. Okay. For the 2027 budget naman po, budget season is here. Ang proposed budget po for 2027 is 7.2 trillion. So kayo po, as you speak for 82 provinces, ano po ang pinaka on top of the wish list of our various LGUs? Siyempre, ang amin lang naman talaga, matutulungan kami na magkakaroon ng sustainability ang development na meron sa local government kung matuunan ng pansin yung nasa education at health services. Kasunod dito yung ating infrastructure projects para sa ating mga agricultural areas dahil hindi naman natin may kaila na ang Pilipinas ay talagang agricultural land or area tayo dito. At pero siyempre para hindi maapektuhan yung takbo ng ekonomiya ng mga pamilya, kailangan talagang tuunan, bigyan rin ng pansin yung edukasyon at ng health services dahil ito naman yung magiging sustainable solution para sa development ng pamilya at ng locality. Kaya nga dito sa amin sa South Cotabato, talagang pinanindigan namin dito na sa lalawigan ng South Cotabato for almost 20 years na. Libre po yung edukasyon dito from elementary to college at yung hospitalization libre rin. Ang kagandahan kasi dito ay makikita mo talaga yung difference, yung talagang sobrang laki ng naibigay na progress and development nang dahil sa nag-invest kami sa education 10, 20 years ago. So talagang napakaganda. Isa pong malaking dahilan daw kung bakit bumaba yung GDP was corruption, yung flood control scandal. Paano po makakatulong ang ating mga LGUs para ma-i-address po itong sa flood control and also because the infrastructure spending went down by 42%. Paano naman po, while that's DPWH, paano po makakatulong ang ating mga LGU para po may angat yung ating ekonomiya in addressing flood control? Ang una kasi, Yusek, nangyari kasi kaya nagkaroon ng delay dahil inayos muna yung sistema para hindi na maulit-ulit yung problema natin sa flood control. So nagkaroon ng delay konti doon sa implementation or sa bidding process ng mga projects meron tayo sa DPWH. Pero ang ginawa ngayon ng national government, talagang in-involve yung local government. Yung mga classrooms na dati under sa Department of Public Works and Highways, ito ay iminumuha na rin sa mga local government units. At kami na mismo ang nagpapatayo ng mga school buildings ng national government na dati ay under sa ating DPWH. At ito ay nakadagdag na mas mapabilis natin yung pag-utilize ng funds. Kumbaga, yung pundo na inu-utilize nila
42, pero yung dinownload nila sa atin, malaki yung na-utilize natin. So ang ginawa ngayon ng national at ng local government, binalanse lamang yung sitwasyon para kahit papano hindi masyadong malaki yung epekto nung mababa na utilization rate. Sabi naman ng Pangulo, talagang hahabulin before year end ay talagang makukonsummate talaga ang pera na andyan sa national government. At next year, sa tingin ko, by 2027, medyo magkakaroon na ng stability, bagong sistema, mabilis na pag-construct at nung coordination ng local government at national government dahil inumpisa na ngayon 2026 para makorek yung hinarap nating problema ay sa tingin ko mas lalong mapaganda pa ito by 2027. So napaka-importante talaga ang partnership ng national government at ng local government para matiyak natin na talagang balansyado, especially yung pag-utilize ng funds meron tayo sa government dahil alam natin, the more na ma-utilize natin, the more na i-increase yung economic activities, it will really create a good GDP. Hindi lamang sa national government but also in the local government level. Gov, yung pagpasa sa local government units you mentioned, but that's for DepEd. Paano man po yung mga infrastructure projects like roads, farm-to-market roads? May item po ng farm-to-market roads sa LGSF, hindi po ba? Meron po. Meron rin pong na-download ang national government natin through local government support fund na talagang infrastructure na ibinaba rin talaga sa local government. Pero maliban dyan, pinag-aaralan rin na yung nasa Department of Agriculture ng mga farm-to-market roads kung pwede na rin nilang maibaba sa local government. So pinag-aaralan yan. Hopefully ay talagang magkakasundo-sundo na at kung yung mga maliliit ay kaya naman i-implementa ng local government ay mas lalong mapabilis ang pag-implementa nito kung talagang magkakaroon ng downloading to the local government. Kasi dito sa local government, Yusek, ang ginawa namin dito ngayon ay nagkakaroon ng sobrang daming redundancy to make sure na talagang andun yung transparency and accountability. Maliban kasi sa quality standard na meron ng Provincial Engineering Office, gumawa pa ang mga gobernador ng inspectorate under the Provincial Governor's Office at yung PPDO natin at naggagawa pa tayo ng isang project monitoring team na under naman ito sa mga private sector. So yung pribadong sektor mismo, yung mga tao mismo, in-involve natin to check the standard and the quality of our projects, especially the infrastructure project dito. So nang dahil dyan talagang maiwasan yung mga ghost project, maiwasan yung substandard at mapabilis yung implementation. So kami sa local government, kailangan na talaga na magtulungan with the national government. Sabi nga ng Pangulo, sa ngayon ay talagang malaki ang tiwala niya sa mga lokal na pamahalaan. Ito yung local government units. And for our final question, Gov, it is the aspiration that there will be full devolution by 2028. Will we achieve this? Sana, nasa national government lang naman yan, sa Kongreso at Senado, talaga kung magkakaroon ng full devolution, talagang napakaganda at malaking tulong. At alaman natin na yung local government, sabi ko nga, talagang alagang-alaga yung pundo dahil nga sa sobrang daming redundancy na ginagawa to check imbalance, especially doon sa pagmomonitor ng mga projects natin kasama yung mga pribadong sektor. Hopefully, we are hoping also, Yusek, na dapat kailangan talaga yung full implementation and devolution. Galingan po ninyo, Governor, and thank you so much. We hope that you can continue to be an inspiration to all LGUs nationwide. Thank you so much, Governor. Thank you po. Magandang umaga.